Ano dapat gawin para hindi malasin ang bahay mo? Kung pamilyar ka na sa paggamit ng asin, paglalagay ng iba't ibang uri na pangontra sa kamalasan, meron pong isang bagay na dapat meron sa tahanan ninyo. Dapat po lahat alam ito para inilalagay na nila ito sa tahanan nila. Ito po ay isang bagay na kayang mag-dissolve, kayang mag-cleanse, at kayang mag-enhance ng area o anumang pampaswerte na meron ka sa loob ng tahanan. Ang mga pampaswerte na ginagamit natin, lalo na yung gawa sa statue, kapag meron ka ng bagay na ito sa tahanan mo, i-cleanse niya ang bahay mo 24 hours a day. Dapat meron kayo nito para makasigurado ka na lahat ng inilalagay mong pampaswerte ay talagang swerte ang makukuha mo at swerte ang maidudulot sa iyo. Lalo na kung ang tahanan mo ay mayroong iba't ibang uri ng dekorasyon na pwedeng panahanan ng iba't ibang uri ng enerhiya. Hindi lamang ito para dyan. Para din ito sa mga tao na mahilig magsalita ng hindi maganda para malasin ang iba. Isa sa pinakamabisang bagay na dapat meron tayong lahat at hindi dapat ito natin inaalis sa tahanan. Meron din bracelet nito. May tamang paggamit. At pag-uusapan natin mamaya yan kung paano ninyo gagamitin ang bracelet nito at kung paano ilalagay sa loob ng tahanan ninyo. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At yung mga nagtatanong po kung ano yung lucky crystal para sa kanila, mamaya po ilalagay ko yung taon, kung ano yung crystal na para sa inyo base sa inyong taon. Mamaya po, tingnan nyo na lang po. Para po doon sa nagtatanong gustong malaman ang kanilang kapalaran, anong taon ng swerte para sa kanila. Mga ma'am, mga sir, bubuksan ko po yung membership ng channel natin. Join na lang po kayo kung gusto niyo malaman kung ano yung swerteng pagkakataon para sa inyo. At hindi lamang malalaman ninyo kung ano yung swerteng taon para sa inyo, malalaman nyo rin kung ano yung kinakailangan ninyo na o mga bagay na dapat meron kayo habang tinatahak ninyo yung taon na para sa inyo. Para po maiwasan ninyo yung mga malas na pagkakataon at makuha ninyo talaga yung swerteng taon o swerteng panahon para sa inyo. Selenite Crystal. Ang selenite crystals po ay isang uri ng spiritual crystals. Mayroong kakayahang mag-clear ng energies at mag-clear ng space. Ito po ay inihango sa pangalan ng Greek goddess of the moon na si Selene. Isang uri ng kristal na dapat meron ka sa tahanan mo dahil kayang i-cleanse nito ang buong living room mo depende sa laki ng selenite crystals mo. Ang tahanan natin ay naiipunan ng iba't ibang uri ng enerhiya mula sa araw-araw, ganon din sa pagsapit ng dilim o sa pagsapit ng gabi. Meron tayong tinatawag na yin energies at yang energies. Ang bawat isa sa mga yan ay may kani-kaniyang enerhiya at ganoon din sa pagkilos natin. Sino ang nakakasalamuha mo? Saan ka nagpunta? At kung ano ang enerhiyang naibato sa iyo ng mga taong malapit sa iyo. Ganon din ang mga bumibisita sa tahanan mo. Ganito kahalaga ang pagkakaroon ng selenite crystal sa tahanan. Ngayon po, paano mo gagamitin ang selenite crystals? Bumili ka po ng selenite crystal tower, yung malaki. Merong maliit niyan na abot kaya ang presyo
Ilalagay mo yan sa isang mangkok, ceramic na mangkok. Ilalagay mo ang selenite sa gitna. Ilagay mo sa living room mo. Para po yung energies dyan, 24 hours a day, naa-absorb ng selenite ang lahat ng mga malas na enerhiya na nagmumula po sa mga tao na pumapasok, nagmumula sa enerhiya sa labas, at kung saan pa man galing. Ngayon, paano i-cleanse yung mga crystals ninyo? Pampaswerte ninyo? Ilapit ninyo yung selenite crystals ninyo doon sa mga statue ninyo na kung saan yan nakalagay. Ngayon, kung ang tahanan ninyo ay mayroong iba't ibang floor, second, third, fourth, and so on, bawat floor lalagyan mo ng tig-iisang selenite crystals. Para po ma-cleanse yung room, yung area. At para ma-cleanse nito kung ano man yung mga pampaswerte na meron ka na matagal mo nang ginagamit na nandyan sa tahanan mo. Maki-cleanse din ito yung mga mahihilig magkolekta ng stuffed toys, mga dolls, o kung ano-ano mang mga bagay na hugis tao o yung mga bagay na kawangis ng tao. Maki-cleanse din po yan. Bawal gawin sa selenite crystal. Bawal yan basain ng tubig. Kasi po ang selenite crystals ay gawa po sa mineral yan. At kung totoong selenite ang meron ka, ang makukuha mo, nagpupulasan po yan, nawawasak siya, nasisira siya kapag nasobrahan yung babad sa tubig. Naghihiwa-hiwalay po yan. Nasisira ang selenite. Kung totoong selenite yung meron ka, hindi siya pwedeng basain sa tubig. Kung siya ay mababasa ng saglit lamang, okay lang po yun. Pero kung yan ay madalas na nababasa, nasisira po yan. Kung mahilig ka pong magsuot ng mga Lucky Charms bracelet, mga crystal na bracelet, kinakailangan po ini-energize yan at kine-cleanse. Ilalagay mo yan sa selenite na nakalagay sa mangkok. Sa mangkok, isasama mo po dyan yung mga crystals na suot-suot mo. Sa gabi po, kasi po, may mga crystals na hindi pwede suotin habang natutulog ka dahil malakas ang enerhiya nito. Ngayon, para ma-cleanse yung crystals na suot-suot mo at ma-energize yan, ilagay mo yan sa selenite na nakalagay sa mangkok. At lahat po ng malapit sa selenite, naki-cleanse po yun 24 hours a day. Ngayon, paano mo i-cleanse yung selenite mo? Simple lang. Pwede kang magpasinag sa buwan. Pasinagan mo sa buwan ang selenite mo. Pwede rin po sa sinag ng araw. Ngayon, pagdating po sa sinag ng araw, ito po dapat tingnan mong maigi. Kasi ang selenite po, hindi pwedeng sobrang init. Yung mainit na, hindi po yun pwede. Kailangan po yung bagong sinag sa umaga, yun po, powerful yun. At nakakapag-energize yun sa selenite ninyo. Paano nga ba gumamit ng selenite bracelet? Okay? So, meron pong bracelet ng selenite. Mahalaga ito na dapat po kasama ito sa mga Lucky Charm bracelet na meron ka. Suot-suot mo dapat para iwas ka sa mga negative, sa mga malas na enerhiya, mga taong nakakasalubong mo, nakakasalamuha mo, para makaiwas ka na mai-transfer nila sa'yo kung ano man yung malas na intensyon nila sa'yo or sa iba. So, isusuot mo lang yung selenite crystals mo, crystal bracelet mo, isasama mo sa mga pampaswerteng bracelet mo. Sa left hand po, isusuot yung selenite po. Dapat tandaan po sa pagsusuot ng selenite crystals, meron kang dalawang kristal na hindi pwedeng isama. Halimbawa po, magsusuot ka ng selenite. Tandaan mong maigi na huwag isasama ang dalawang kristal na ito. Ito ay ang malachite at hematite. Powerful crystals po ang dalawa na yan at hindi sila pwedeng pagsamahin na tatlo. Ngunit po, kung ikaw ay nagpa-astrology reading at sinabi na kailangan mong pagsamahin yung tatlo na yan, suotin mo po. Maaring may nakita yung nag-reading sa'yo na meron kang sobrang malas na enerhiya at kinakailangan yung tatlong yan para matalo yung inauspicious energies na tumama sa'yo, suotin mo kung may nagpayo sa'yo. Kung wala, huwag mong pagsamahin. Kasi po, ang malachite ay ginagamit po bilang pangontra sa mga malas na enerhiya.
Yan po yung kristal na hinahawak-hawakan sa kamay habang tinatalakay yung mga malas na pangyayari ng iba. Yan po yung hinahawak-hawakan at yan ang nag-a-absorb ng mga malas na enerhiya na nagmumula doon sa tao na nagkukuwento ng malas na karanasan niya. Kaya po, ganyan kalakas ang malakite. Pwedeng suotin ng malakite kung nais mong suotin, pwede mong suotin yan. Lagi mo lang tatandaan na tatanungin mo or aalamin mo kung ano yung pwedeng isama sa kanya at hindi. Pero lahat naman po ng crystals, pwede natin suotin yan. Kailangan lang nating mag-ingat na mapagsama-sama sila kasi merong hindi pwedeng pagsamahin. So tandaan po ha, huwag isasama yung malachite at hematite sa selenite. Maliban na lang kung nagpa-astrology reading ka or may nagpayo sa inyo niyan. At para po doon sa nag-comment, ano yung mga swerteng crystals para sa kanila? Ito po, nasa taas, tingnan nyo na lang po kung ano yung taon ninyo at basahin nyo kung ano yung crystals na para sa inyo. Yan po yung crystals na mag-e-enhance sa inyo at pwede nyo samahan niya ng iba't ibang uri pa ng lucky charms na crystals din para po mas ma-enhance yung power ng crystals na para or naaayon sa inyong kapanganakan. Para po sa mga gustong magpa-reading, gustong malaman ang swerteng kapalaran nila, bubuksan ko po yung membership ng ating channel. So kung gusto niyo pong malaman kung ano yung swerteng pagkakataon para sa inyo, kailan ba yung taon na yon, join po kayo. Kapag nag-join po kayo, ito ang malalaman ninyo. Malalaman mo kung ano yung panahon na para sa'yo. Ano ang kinakailangan mong suotin para matulungan yung good luck mo, yung luck mo mismo. Lahat tayo merong luck. At humihina yan. Kaya nga, tinitingnan natin yan at ituturo sa'yo kung ano yung dapat na suot-suot mo. At dapat mong iwasan. Pag sinabing dapat mong iwasan, iwasan mo. Dahil dyan magmumula ang kamalasan mo. At hindi lang yon. Para doon sa mga tao na gusto ring malaman, meron pa bang swerte para sa kanila? Or paano iaayon ang sarili nila para magkaroon sila ng good luck? Pwede nyo ring malaman yan. Hindi lamang po hindi lamang natatapos sa alam ninyo kung ano yung swerteng taon para sa inyo, kailangan nyo rin iayon yung sarili ninyo. Kaya kapag sinabi po sa inyo kung kanino man kayo nagpa-reading na ito isuot mo to, ito iwasan mo to, sundin mo po yun. Kasi alam ng nagre-reading kung kailan tatama yung inauspicious energies sa inyo. Kaya maiisa-isa niya sa inyo kung ano yung dapat suotin, ano ang dapat iwasan, ano ang dapat gawin. Nasa sa inyo na po yun kung susundin ninyo. Pero kung ako sa inyo, sundin ninyo. Dahil nakikita ng taong nag-reading sa inyo kung kailan darating yun. At kung ano ang kahinaan at kalakasan ng sign ninyo. So, kapag nagkakaroon po kayo ng inauspicious energies, mga malas na pangyayari kahit nagpa-reading ka na, hindi po kasalanan na nag-reading yun. Yun po ay idinudulot sa inyo ng enerhiyang nakapaligid sa inyo. Yung nagre-reading po, ito ay nagbibigay ng guide sa inyo para kahit po paano, malis yung mga malas na enerhiya. Pero hindi po ibig sabihin na parang magic na wala yung malas na enerhiya. Hindi po ganon. Yun ay para makaiwas ka at malis yung po pwedeng maging matinding kamalasan na tatama sa iyo. Kaya nga po kung magpapareading kayo, sundin ninyo kung ano yung sinasabi sa inyo ng nagre-reading sa inyo. Kasi kapag nagkaroon kayo ng inauspicious energies, hindi ganun kadali ang pagtatanggal nito. Kung minsan, grabe ang pagtama nito. Samantalang kung sinunod ninyo kung ano yung dapat nyong suotin, nakaiwas sana kayo. At para po sa comment ni ma'am, saan banda maglalagay ng altar para swerte? Ma'am, pwede po sa living room. Pwede rin sa northwest area. Kaya lang po, bawal sa bedroom. Bawal din malapit sa banyo. Kung gagawa po ng altar, dapat mataas. Nakataas po, lagpas sa atin. At dapat po nakadikit sa solid wall. Para po, makaakit yan ng good luck energies. At sa lahat po ng nagko-comment,
Maraming salamat po sa mga nanonood po. Sa pagko-comment po ninyo, maraming salamat po at sa mga sumusuporta po. At yung nagtatanong po, paano mag-send ng super thanks ng ₱50? Diyan po sa baba, katabi po ng like, share. Makikita niyo po yung hugis puso diyan. Puwede niyo pong pindutin 'yan at, makikita niyo na po diyan yung ₱50 na thanks. Maraming salamat po sa mga, gustong mag-send po. Thank you in advance po at 'yan ay welcome.